Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Aster May Katulong mula sa Directorate for Education and Training. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo, narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na nagsagawa ang Dinapigi Municipal Police Station ng 2 araw na pagsasanay para sa mga membro ng Barangay Peacekeeping Action Team mula sa 6 na barangay ng bayan bilang bahagi ng Safer Cities Initiatives nito lamang Hunyo 2026. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga bipat sa pagpapatupad ng mga batas at ordinansa, tamang pagresponde sa mga insidente, basic investigation, paghawak sa mga kaso ng vowsy at wastong pag-aresto at paggamit ng pulis baton. Pinaghihindiin din sa seminar ang kahalagahan ng profesionalismo, paggalang sa karapatang pantao at maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga barangay at kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Sa pagtatapos ng pagsasanay, muling pinagtibay ng Dinapigi MPS ang kanilang pangako na patuloy na magsagawa ng mga programang magpapalakas sa kakayahan ng mga community peacekeepers tungo sa isang ligtas, maayos at mapayapang bayan ng Dinapigi. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal John Peter G. Totto. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang drug personality na kabilang sa drug intelligence list sa ikinasang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Naaresto si alias Tawi, 46 anyos, sa anti-drug operation sa Purok 11, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Sa pinagsanib na operasyon ng Valencia City Police Station at iba pang law enforcement units, nakumpiska ang hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 5.2 grams. May tinatayang standard drug price itong 35,360 pesos. Na-recover din sa operasyon ang buy-bust money at isang metal container na pinaniniwala ang lalagyan ng ilegal na droga. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Valencia City Police Station ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan at agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa 911 ang anumang impormasyon kaugnay ng illegal drug activities. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kasabay ng pagtaas ng full alert status sa buong hanay ng kapulisan, inaktiba ng Albay Police Provincial Office ang Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement o ang CARE bilang bahagi ng pinaigting na kahandaan sa anumang sitwasyon, lalo na sa mga kaganapang nangangailangan ng maayos at organisadong crowd control. Nagsagawa ng accounting at formation ang mga tauhan ng Albay Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Noel Donato Nunez,
Provincial Director ng Albay. Layunin ng aktibidad na matiyak ang kahandaan ng bawat unit, maayos na koordinasyon at agarang deployment kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng gantong hakbang, pinatitibay ang kakayahan ng kapulisan ng Albay na tumugon sa anumang banta ng seguridad at kaayusan sa publiko. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang kahandaan, disiplina at mabilis na pagtugon ng mga kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan, alinsunod sa advokasiyang serbisyong Noel. Nararapat, organisado, epektibo at laging maaasahan. Mula po dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang mabilis na pagtugon ang pinamalas ng mga tauhan ng Peñarobia Municipal Police Station matapos humingi ng tulong ang pamilya ng isang senior citizen para sa atensyong medikal sa Malamsit, Peñarobia, Abra. Ito lamang Hunyo 28 taong kasalukuyan. Nakatanggap ng kahilingan ang Peñarobia MPS mula sa pamilya ng isang residente ng Barangay Malamsit, Peñarobia, Abra. Ang pasyente na may stage 3 cancer tumor ay kinakailangang maisugod sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Agad namang tumugon sina PCMS Edgar Bersamin, PSSG Jason Gonzalez, Pat John Israel Cabebe at Pat Marvin Clark Tillay. Pagdating sa tahanan ng pasyente, mabilis nilang inasikaso ang ligtas na paglilipat nito at nakipag-ugnayan sa pamilya upang matiyak ang maayos na transportasyon. Matagumpay na naihatid ang pasyente sa Abra Provincial Hospital sa Barangay Calaba, Bangged, kung saan agad itong nabigyan ng kinakailangang medikal na atensyon. Muling pinatunayan ng Peñarobia Municipal Police Station na ang serbisyo ng kapulisan ay hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin sa mabilis na pagtugon sa mga mamamayang nangangailangan ng tulong. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan sa oras ng pangangailangan, laging handang umalalay at maglingkod, alinsunod sa adikay ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mabilis na rumusponde ang mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group matapos humingi ng agarang tulong medikal ang isang ina para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na nagtamo ng sugat sa ulo. Dakong 1:00 ng hapon noong Hunyo 28, 2026, nagtungo sa himpilan ng 3rd SOU sa Barangay Talabapor, Bacoor City, Cavite, si Miss Nicole Pangan kasama ang kanyang anak na si Marcos Tabirao upang humingi ng agarang tulong. Agad naman nagbigay ng paunang lunas sina Police Senior Master Sergeant Elmer Peñira at Patrolwoman Angelica May L. Calmada upang matugunan ang kondisyon ng bata. Matapos ang first aid, ineskortan ito ng nasabing unit ang mag-ina patungo sa Southern Tagalog Regional Hospital para sa karagdagang pagsusuri at nararapat na gamutan. Muling pinatunayan ng 3rd Special Operations Unit ang kanilang kahandaan at maglingkod at tumugon sa oras ng pangangailangan alinsunod sa kanilang adhikaing protektahan at pagsilbihan ang bawat mamamayan. Dito sa 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, ako ang inyong PNN News Correspondent, Patrolman John Kelvin Q. Madamka, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang regional most wanted person ang naaresto ng Cavite PNP sa mas pinaikling na kampanya laban sa mga wanted persons. Sa isinagawang manhunt operation ng GMA Municipal Police Station sa Bancal, Carmona, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Alexander Alvarez, Acting Chief of Police ng GMA MPS, ang akusado na si alias Ron, 45 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Carmona, Cavite. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 109 ng Carmona, Cavite para sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naturang kaso ay non-bailable.
matapos ipaalam sa akusado ang kanyang dahilan ng pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Ito ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Tuloy naman na pinaalalahanan ng Cavite PNP ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa kriminalidad sa pamamagitan ng pabibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkaaresto sa mga taong may kinakaharap na kaso sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning polis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes ang nakupiska ng mga otoridad sa Kulambugan, Lanao del Norte. Bandang alas 12:20 ng madaling araw noong Hunyo 28, nagsagawa ng Joint Anti-Smuggling Operation ang Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Police Provincial Office, kasama ang iba pang law enforcement units sa Purok 5, Libertad, Kulambugan na naturang probinsya. Sa checkpoint operation, pinara ng mga otoridad ang isang white Mitsubishi Fighter Wing van na bumabiyahe patungong Iligan City. Tinangka pa umanong lampasan ng driver na si alias Awi, 37 anyos, na residente ng Maigo, Lanao del Norte, ang checkpoint ngunit agad itong napigilan ng mga operatiba. Sa inspeksyon, natuklasan ng mga otoridad ang 190 master cases ng platinum cigarettes o katumbas ng 9,500 rims na walang kaukulang dokumento. Tinatayang nasa mahigit 7.6 million pesos ang halaga ng mga nakupiskang kontrabando batay sa valuation ng Bureau of Customs. Dinala ang driver sa Kulambugan Municipal Police Station para sa dokumentasyon habang nasa kustodiya ng PIU Lanao del Norte ang sasakyan at mga nakupiskang sigarilyo bago i-turn over sa Bureau of Customs. Patuloy namang hinihikayat ng mga kapulisan ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpili ng pulisya o tumawag sa 911 sa anumang kahina-hinalang transportasyon o iligal na aktibidad upang mapigilan ang smuggling dito sa rehiyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates, manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Aster May Katulong mula sa Directorate for Education and Training. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.